At eto na nga, tayo ay nagbabalik at syempre, ngayong araw na ito, pag-uusapan natin yung nangyayaring rally kagabi dyan sa Cebu. At balita natin mukhang may mas lalong hindi makakatulog ngayon. Nakita niyo ba yung tao? Parang mga langgam. Super dami, mga kababayan. Mukhang mayroon daw atang nalasing dyan sa Malacanang Hindi ko alam sabi lang yan. O, di ba? Napakaraming tao. Ngayon, mga kababayan, sumigaw na ang Cebu. Yan ang sinasabi natin Oo. Dito kitang-kita natin, mga kababayan, na galit na talaga ang tao. Alam nyo, kailangan natin palakpakan yung mga organizer, yung mga maisog, convener ng Cebu. Dahil sa kabila ng panggigipit at yung isa pa, si Jun Abines ay nilusob yung kanyang bahay a night before the indignation rally. Yan. Pero hindi sila nagpatinag, mga kababayan. Ganon dapat. At syempre nakita nyo naman yung sigawan ng tao. At ito ay mga organic, mga kababayan. At ito ay hindi mga binayaran. Hindi katulad doon sa kabila. Hinakot na nga, bayad pa. Ay nako, may ayuda pa. Dito walang ayuda, walang pagkain. Ang baon lang ng mga tao dito ay pagmamahal sa bayan, prinsipyo at lakas ng loob. Alright? Pero bago ho natin pag-usapan yan, mga kababayan, eto muna. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, huwag kakalimutan mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat sa mga bagong subscribers natin at mga kababayan. Huwag kakalimutan yung pag-share, pag-comment, ugaliin na po natin yan. Alright. Balikan po natin ang mga istoryang naganap kagabi. So kagabi, mga kababayan, ipinakita ng Cebu yung galit sa gobyernong ito. Yan. Okay? Nakita nyo parang mga langgam yung tao, mga kababayan. It doesn't matter how much yung umattend dito, pero the fact na nakikita nyo yan, yung drone shot na yan, mga kababayan, ibig sabihin, marami na ang talagang nagagalit sa ating mga kababayan. Alright. So, syempre, pasalamatan natin ang maisog convener, si Evie Jugalbot at si Jun Avines. At yung isang babae, nakalimutan ko yung kanyang pangalan. But anyway, whoever she is, thank you so much sa pagtindig, sa pagtayo, at pagpapakita ng tapang para maidaos itong rally na ito. Indignation rally, mga kababayan. Ito ay pagpapakita ng galit ng mamamayang Pilipino sa ginagawa ng kasalukuyang gobyerno na panluloko sa mga Pilipino. Yan. Okay. Ang sabi po dito SMNI News, 40K sa Cebu Indignation Rally. Yan. 40K, mga kababayan, yan po ang estimated na crowd na pumunta doon sa indignation rally na ginanap dyan sa Cebu, especially dyan sa Mandawi City sa Cebu, mga kababayan. Alright. But it doesn't matter kung 40K, 5K, 1K o 100. Ang importante, yung iisa ang pinaglalaban ng mga taong nandyan. Mga kababayan, ito ay tunay na talagang naghihimutok na ang sambayan ng Pilipino sa nangyayari sa bansang ito.
Siguro naman napanood nyo yung buong video na ngayon, yung live natin kahapon ay umabot na siguro ng 200 plus K. Diyan yan sa indignation rally. At wag ka, mga kababayan, hindi lang po si Master Jude ang nag-live. Marami pang mga Duterte supporters or Duterte vloggers ang nag-live at libo-libo rin po ang mga nanood sa kanila. Samantalang yung sa kabila, pilit na nga, pinagtatawanan pa. Pero dito, kitang-kita ang pagmamahal sa Team Suka. And once again, as I've said a while ago, mga kababayan, it doesn't matter how many the crowd is. The important is yung pinaglalaban at yung dire-diretso ang paglalakad hanggang sa makuha natin ang patutunguhan. Ay makarating tayo sa patutunguhan. Alright. So, ngayon, mga kababayan, isa rin sa ipapakita natin sa mga kababayan natin Pilipino, isa sa mga i-stress natin na kung sino talaga ang minamahal ng taong bayan. Yung Team Suka o yung Team Sinusuka. Sabagay, pag sinabi mong sinusuka, talagang ayaw na niyan ng taong bayan. Pero, tingnan po natin ang reaksyon ng ating mga kababayan dito sa dalawang rally na ito. O eto po, panoorin muna natin yung rally ng Alcancia. Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Bakit kaway ng kaway? Sa puntong ito, ang ating mahal na Pangulo ay kasalukuyang umiikot sa employer's booth upang kamustahin ang ating mga job seekers. Hindi lang. Ang Dole Job Fair ay mayroong 15 participating employers na handang tumanggap ng aplikasyon ng mahigit 3,000 job seekers at beneficiaries ng... Wala, nagtitinginan lang sila. Basahin ng mga tao, wala kaming pakialam sa'yo. Kailangan lang namin makuha yung 3K namin. Galing sa AX at yung ayuda, galing sa iba pang mga programa. Yan mga kababayan, may ayuda pa. Pero tingnan mo ang mga muka ng mga tao, parang nagluluksa. Bakit kaya? Hindi kaya nabubuisit sila dyan sa nakapula? O dyan sa katabi niya? O hindi kaya, hindi na talaga sila natutuwa sa pinaggagawa nitong mga kumag na ito? Ano sa tingin nyo? Panoorin pa natin ng ilang minuto. DSWD for Peace. Bukod sa employer's booth, kasalukuyan ding namamahagi ang DSWD ng 3,000 pesos bilang assistance to individuals in crisis situations or AICS para sa ating mga 4-piece beneficiaries. Oy, kamayan nyo naman, napapahiya Kamayan nyo. Walang hiya. Baka bawiin yan yung ayuda nyo. Hindi kayo pumapalakpak, hindi kayo sumisigaw. Sabi siguro ng mga tao, sayang lang palakpak natin dito. Wala namang nagagawa sa gobyerno. Di ba? Tingnan nyo yan. Sabi ng babae, huwag ka dito. Busy kami. Doon ka, punta ka doon. Tentablado. Doon ka namang budol at panloko ng tao. Basta kami dito, nagtatrabaho kami dito. Huwag mo kaming istorbohin, huwag kaming guguluhin. So yan po mga kababayan. At ngayon, ikukumpara po natin yung crowd doon sa Cebu. Walang hiya, Ito. Ano ba unahin natin? Unahin muna natin ito, mga kababayan. Sana ba yun? The threat of the rain will dump in the crowd. Ito. Mamaya na yan. Patikim muna. Dito muna tayo sa pinakauna. Yung unang-unang nakuha natin. Public. Okay. Ito.
Yan. Alam nyo mga kababayan, no need to explain. Duterte talaga. Alam nyo tulad ng lagi nating sinasabi, kapag ikaw ay kumakandidato, kapag ikaw ay nagserbisyo ng totoo at maayos sa tao, hindi mo na kailangan mambola ng mga Pilipino. Sila na mismo ang mag-aangat sa iyo. Alam naman natin na si Pangulong Duterte nagsilbi ng matino sa sambayan ng Pilipino. Kaya hanggang ngayon, na kahit wala na siya sa pwesto, sa tuwing lumalapag si PRRD, kahit saang lupalop ng Pilipinas ay pinagkakaguluhan. Yung pinakita ko sa inyo kanina, pinagkaguluhan ba? O kinasuklaman? Mga kababayan, yung gawa mo bilang serbisyong publiko, yun po ang mag-iingay para sa iyo. Kahit hindi ka na magsalita, pag mayroon kang nagawa, hindi mo na kailangan ng gumawa. Diba? Hindi mo na kailangan gumawa. Hindi ka tulad doon na sa kabila, puro lang gawa. Kasi nga, wala naman talaga silang magagawa. Yan sa likod pa lang yan. Eto. Tingnan natin sa harap. Iharap natin. Magsugod na ta. Di ba, mga kababayan? Dumadagungdong ang sigawan at hiyawan ng ating mga kababayang Cebuano. Mabuhay ang mga Bisaya. Mabuhay ang mga Bisaya dahil sa pagtindig at pagpapakita ng tapang kahit itong administrasyon ngayon ay mga swapang. Alright. Ito pa. Ito pa. Saan na yun? Likod kanina pinakita natin. So, ito. Harap naman tayo sa harap. Kababayan, organic na organic. At dumadagungdong. Dumadagungdong ang boses ng mga dodong at mga inday natin diyan sa Cebu. Maraming salamat Cebuano sa pagpapakita nyo ng pagmamahal sa dating Pangulo na walang iba kundi si Rodrigo. Yan po ay dati ng Pangulo pero mainit na mainit pa rin ang pagtanggap ng mga Pilipino. Hindi katulad ng bongbong nyo na may dala ng ayuda pero wala man lang nagkakagulo. Si Duterte talaga ay rockstar. Kahit saan mapunta, siya ay talaga namang sinisigawan ng Duterte. Doon sa kabila, may narinig ba kayo nagsigaw? Yung Pinklawan nga, nagrarally sila, Duterte pa rin sinisigaw na nadadaanan nila. So yan yung magsasalita si PRRD. Pero ang papalabas natin dito, yung mga highlights lang mga kababayan, na talaga namang nagpatindig ng balahibo ko kanina. Teary-eyed nga ako kanina So eto pa. Nasa na? Panoorin natin yung iba. Ito.
Malupit talaga. Oo, iba ka talaga PRRD. Oo. Pinaiyak mo na naman ang mga taga Malacanang nito eh. Pinaiyak mo na naman ang mga taga Malacanang sa pangyayaring ito, PRRD. Oh, ayan na. Oh, ito pa. Oh. Yan. Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Yan ang sinasabi natin, mga kababayan. Ito pa. Panoorin din natin. Woo! Oy, makaka-copyright tayo dyan, ha? Oo. Ito po yung aerial shot, mga kababayan. Nakikita nyo yan? Parang mga langgam. Ano kaya ang masasabi dito habang pinapanood yan sa Malacanang? Siguro nagiinuman, mamaya mag-iiyakan. Tapos sa mga susunod na rally nila, maghahakot na yan. Maliban sa ayuda, baka magpakain na yan. Oo. Oo. Kasi gusto nila malampasan itong nangyari diyan sa mga kasugbuan. Oo. Eh hindi po nila kayang tapatan sa gawa, kaya tatapatan na lang nila sa gawa. Yan. So yan po ang tunay na boses ng mga Pilipino, hindi boses ng ayuda ninyo. Oh, ha? Oh, sige. Oo, meron pa dito ata eh. Oh, highlights. Oh, ito. Tatay Digong, welcome oh. Oh, so tandaan natin mga kababayan kasi ito mga kabila mga ano yan mga bitterness yan. Oo. Pag nakita nila, oy, maraming rally sa Duterte camp. Oo. Kailangan malagpasan natin 'yon sa susunod nating mga rally. Oo. Dapat maghaho tayo ng marami. Oo. Dapat kahit yung mga nagtitinda sa palengke, dalhin natin sa rally. Pero dito mga kababayan in fairness dun sa malakas talaga si Jun Abines saka si EBO Jugalbot. Oo. Kasi alam nyo, ilang araw lang po ang preparation nito. 4 na araw lang ang preparation nito, pero very successful. Palakpakan natin yung mga convener. Believe ako. Oh. Okay. Oh, ito pa. Nasaan na? Si Tatay Digong nung pagdating. Ayan yung pagdating ni Tatay Digong. Tatay! Tatay! Doon sa kabilang rally, may narinig ba kayong ganyan? Tumatawag na, tatay! Ang maririnig nyo doon, giatay! Walang iya. Iba ka talaga PRRD. O, tuloy. Grabe, oh. Grabe kayo, Cebu. Palakpakan natin ang Cebu. Kagulo Nagkagulo yung mga tao. Iba talaga si Duterte, parang bagyo. Oh. Mga
Mga kababayan, hindi ho magarbo yan. Oh, napakasimple lang yan. Hindi magarbo. Ha? Yung stage simple lang. 'Di ba? Walang gaanong tsetseburetsi yan. Pero nakikita mo naman yung hiyawan. Yan ang totoo, na pagmamahal ng taong bayan. Hindi yung nandyan ka lang para makisali ka sa ayudahan. Dito walang ayuda, walang pagkain, wala nga libreng tubig eh. Diba? Siguro mayroong mga libre-libreng tubig, pero ito kanya-kanya po ito. Kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang dukot sa bulsa. Narinig naman natin kanina, 'di ba? Yung live ni Jun Avines na sila ay walang pera, nangutang pa sila, 'di ba? Para maisagawa ang rally na ito bilang pagsuporta sa mga Duterte at pagkundina sa impeachment laban kay VP Sara Duterte at pagkundina sa korupsyon at malalang kriminalidad sa ating bansa ngayon. Ganyan po dapat tayo, mga kababayan. Magkaisa, magsama-sama para sa ikagaganda ng ating bansa. Oo. Ganyan po dapat. Dapat may paninindigan. Dapat lumabas na tayo para magsalita. Hindi tayo nagyayaya na pabagsakin ng gobyerno. Lumabas tayo para magsalita, para ipamuka sa gobyerno yung mali na ginagawa po nila. Oh. So ito pa, panoorin pa natin ang isa. Ito malupit ito eh. Ito. Wow! Magsapit na ha! Umikapit kita na dito, maghibawan ni Neri, atong pagod ang lights, ang stage lights, unya, pasigaw inyong balik inyong flash sa inyong cellphones, unya, isakit na to ang paginido ng Duterte. Inikabot ni Nanay. Sumato na to siya sa mainit na pagdawat sa iyang mga fellow Cebuanos. Wow! Wow! Thank you! O nakailan mo niya ang ako ng amiga. Video kasi ang ganda. Oy, Gadon! Sabi ni Gadon, wala daw pumupunta sa rally ng maisog. Yung mga maisog noon, ginigipit ninyo. Nilalagyan yung truck sa mga venue. Hinaharang yung mga tao. O eto, hindi nyo hinarang. Walang harang-harang. Tingnan nyo. Namumulaklak sa tao. O ano Gadon? Pahiya ka, no? Huwag mo kasi pinapaira lang pagiging bobo. Tingnan mo, abogado ka na wala lisensya mo. Ano tawag sa'yo? Hindi BO-BO. Pinaghirapan mo yan. Ako pag pinaghirapan ko, hindi ko hahayaan na mawala sa akin yan. Pero ikaw, nawala yung pinaghirapan mo ng isang pitik lang. Tapos ang dayo pang sinasat-sat-sat dyan. Wala kang nagawa na isa yung pinagtatrabahuhan. Poverty alleviation. Anong meaning nun? Lalong gutumin ang mga Pilipino doon. Niloloko kami. Niloloko mo kami, Gadon. Gadon! Pahiya ka dito, Gadon. Nagiinuman ba kayo dyan sa Malacanang, Gadon? Anong next technique? Next strategy? Sa susunod yung rally, magakot? Mamigay ng ayuda? Sabi ng Comelec, bawal yan Pero kayo, makakapal talaga mukha di ba? Sa mga rally-rally, bawal daw yung ayuda. Pero bakit dun sa mga rally nyo, may pa-AX pa? Iba talaga pag makapal ang mukha. Hindi na nahihiya. Di ba? So, ito na ngayon. Ang ganti ng mga Pilipinong naapi. Sabi sa inyo Si Gadon bobo talaga Wala daw tao o pumupunta sa mga rally ng mga Duterte. Ano Anong tingin mo dyan, tae? Pasintabi po sa mga kumakain,
Oh, yan po ay tao, gano'n. Ha? Oh. Ay, ang mga fellow Cebuanos. Oh, yan eh. Oh. At organic yan, gano'n. Wala yan painsamada, walang pakain, walang paayuda, walang pakimkim, wala lahat. Kanya-kanyang gasta. Eh kayo, magagawa ka nyo kaya yan? Hindi. Pag nagrarally kayo, kailangan magumastos pa. Kailangan magbayad pa. Saan galing pera? Aba, marami na nakakahalata ah. Ginagago nyo na. O eto pa, ganun ha. Manood ka. Wow! Wow! Thank Na. Ayan, ito. Ayan, Pilipinas, may mag-aasa pa. Kita nyo yan? Tapos na yan, ha? Tapos na po yun na magsalita si PRRD pero nandyan pa rin sila. Samantalang doon sa rally ni Bongbong, yan, alas 4 pa yan dyan mga yan, pero hindi umaalis. Hindi umaalis kahit walang pakimkim. Bakit? Mahal nila si Duterte. Oo. Kahit kumain sila ng kamote, basta makita na nilang mapakinggan si Duterte, oks na yun. Oo. Samantalang doon, sa rally nyo dyan, kinulong nyo pa yung mga manonood. Yun dyan sa ano? Saan ba yun? Sa Davao? Davao del Norte? Sa Carmen? Kinulong nyo yung mga manonood dyan sa Alcancia rally ninyo. O dito, walang kulong-kulong yan. Walang lock yung mga yan. Pero yung nasa labas na tao, nananatili dyan kahit na umuulan. O bakit doon sa Davao? Bakit nyo sinarhan? Dahil kahit hindi pa nag-uumpisa, kahit hindi umuulan, yung mga tao nagsisiuwian. Kasi wala namang sustansya na makikuha dyan. Dyan sa mga pulahan. Walang sustansya dyan. Alam mo, siguro yung mga kandidato ni Marcos nakapag-isip-isip na ngayon. Siguro sabi nila parang mali yung pinasok natin na partido Mukhang malalaglag tayo dito Kasi sa tuwing rally tayo napapahiya Ano kaya? Tayo may kanya-kanya na. Si Bong Revilla, ayun, lumarga na mag-isa. Kumakaway-kaway pa. Iniwan yung mga kasama niya. 'Di ba? Nakita nyo yun, 'di ba? Kumalat yun sa social media. Pero ito, organic, lahat ng tao, masaya, kahit walang ayuda. Tingnan nyo Duterte pa rin talaga Duterte pa rin talaga Wala tayong magagawa. Wow, ang Alcancia. So ito mga kababayan, ano mga sinasabi nila? Ano sinasabi ni Marcos? Wala. Talo daw nila yung mga talo daw ng Alcancia yung mga kandidato ng PDP laban. Yan nga, hindi pa kompleto yan. Wala pa si Senator Bato, wala pa si Senator Bongo diyan. Pero ayan yung mga tao kaguluhan. Di ba? So mga kababayan, alam nyo na. Kung ano narinig nyo sa balita, puro kabaliktaran. Ang sabi nila, marami daw, milyon-milyon daw na Pilipino ang sumusuporta sa impeachment ni VP Sara. Anak ng tokwa. Matulog kasi kayo para hindi kayo nag-hallucinate. Di ba? Etong rally na to ay pagkundina sa impeachment kay VP Sara. Bakit ang dami dyan?
Akala ko ba, majority ng mga Pilipino gusto nyo kayong sundan? Umaayon sa inyo na i-impeach si BP Sara Duterte. Hindi yan katotohanan. Dahil ang nangyayari sa lipunan, yun talaga ang dapat natin paniwalaan. Hindi yung mga ngak-ngak ng congressman na sunod-sunuran at higop ng higop, himod ng himod ng mga puwitan. O, di ba? Kaya ngayong halalan, mga kababayan, alam na natin kung sino lang ang ating pagpipilian. Straight vote straight PDP laban. At syempre, yung number 1 na walang iba kundi ito. Pastor Kibuloy, ang iboto sa balota. Number 53, ipanalo natin siya. Yeah! At dito, mga kababayan, nakita po natin ang pagkakaiba. Nakita natin yung pagmamahal dito sa indignation rally, sa mga Duterte na puno or pinuno ng PDP laban at pinuno ng mga kandidato sa senatorial ngayong midterm election. Pinagkaguluhan si PRRD. Samantalang dun sa kabila, yung mga tao para nakikita mo, nararamdaman mo, napipilitan. Siyempre, kasi pagka hindi tago sa kalooban, taos puso sa kalooban, ang iyong mga nasa harapan, walang sustansya yan. Wala kang mapapala dyan. Kahit bigyan mo pa yan ng 500, mahahalata pa rin ang kilos ng mga tao na yan. Kung sila ay hindi nasisiyahan. Doon sa nakita natin yung video kanina ng mga alkansya candidates, mukhang hindi sila nasisiyahan. Pero dito, kahit walang panutriban, lahat ng tao naghahalakhakan, naghihiyawan, nagsisigawan, Duterte pa rin yan. Yun ang pagkakaiba, mga kaibigan. Dito natin malalaman na tama ang tawag ni Senator Vic Rodriguez na team sinusuka. Dahil ang sinusuka ay hindi na po muling pinapalakpakan pa. Isinuka na nga. Ang sinuka na ay hindi mo na pwedeng isubo pa. Tandaan nyo yan, ha? Baka mamaya, paulit-ulit, abay, mabubudol ka. Iwasan na po natin na magpabudol, ha? Kasi kung yung bansa natin, hirap na, kung nakakapagsalita ang bansa natin, baka sabihin yan, Bongbong Marcos, palitan na. Kasi pahirap lang yan, pabigat lang yan sa ating bansa. Diba? Pero yung mga ibang mga tatanga-tanga, nagtatanggol pa. Abay sa bagay, dyan sila nagkakapera. Tapos sasabihin nila, mahal daw nila ang bansa. Pero yung pagkakamali ng amo nila, hindi nila tinutulisa. Na number 1 na gumagawa ng kasalanan sa ating bansa. Kaya mga kababayan, sa May 12, 2025, wala na dapat tayong ibang isulat, kundi vote straight, PDP laban. Pero pag may iba pa kayo na pupusuan doon sa mga independent candidate, idagdag nyo yan dyan. Pero wag na wag kayong kukuha doon sa mga pulahan. Dahil kung ano ang puno dyan, yun din ang bunga niyan. Pag binuhusan mo ng suka, yung mga yan, mangingitim yan. Pero dito, sa Duterte team, kahit buhusan mo ng asido yan, kalamansi, suka, mananatili ang kulay niyan dahil original yan. Yan. Okay? Alright. So mga kababayan, number 53, Pastor Apollo C. Kibuloy, vote PDP laban straight. Yan po ang ating maaasahan at yan po ang ating sila po ang magdadala, maghihila sa ating bansa papunta sa kapayapaan, kasaganaan, katahimikan, at syempre, yung number 1, kaunlaran. Yan. Okay? Dito sa kabila, naku po, wag na doon. Mga lumang mga lumang tugtugin na yung nandun. Lumang tugtugin na luma na nga, pangit pa. Diba? Dito, makikita ang puso para sa masa. Dito sa PDP laban, hindi doon sa alkansya.
Ha? Alright? So yan po ay ilan lamang sa mga highlights na nangyaring rally kagabi dyan sa Cebu. Maraming salamat, Cebu, Mandaue. Oo. At syempre sa mga organizer, ulitin natin, maraming salamat sa inyo mga sir, mga ma'am. At nairaos nyo na matagumpay ang indignation rally na ito. Sana may mga sumunod pa at sana tayo ay makasama na doon sa mga susunod na hakbang sa pagpundina sa impeachment kay Bibi Sara Duterte, pagpundina sa korupsyon at kung ano-anong kabulastugan ang nangyayari ngayon. Alright? So, PDP laban, vote straight. Yan na lang mga kababayan. Marami ng mga plano ang mga yan. Susundan lang nila yung yapak ni PRRD. Ox na yan. Lalo-lalo na yung isang adopted son ng PDP laban na si Pastor Apollo Kibuloyan. Napakarami ng batas na ipapasa, isasalang na lang na gawanan niya. At siya ay kinulong ng walang kasalanan, yan ay isang uri ng pananamantala, panggigipit dahil siya ay matinding kalaban. Diba? Kaya nga sinisiraan dahil malakas na kalaban. Kung wala lang yung PDP laban, papansinin ba nila yan? Hindi nila papansinin yan. Pero nararamdaman nila na malakas itong PDP laban sa taong bayan, kaya sila ay halos hindi na makatulog. Yun po ang katotohanan dyan. Overtime sila sa paninira sa mga Duterte, pero hindi na nila masisira ang mga Duterte. Dahil hindi substandard ang mga Duterte. Diba? Oh. Siyempre, mga kababayan, tayo po ay nagnanais ng kapayapaan, katahimikan, kaunlaran sa ating bayan. Vote straight, PDP laban. Hindi kami magsasawa na ipagsigawan sa inyo yan dahil nakataya ang karir namin dyan. At patutunayan namin ang mga sinasabi ng mga kandidato na yan ay magiging makatotohanan dahil hindi mga magnanakaw yung mga yan. Diba? Alright? So, magkita-kita po tayo muli mga kababayan sa susunod na upload. And once again, this is Master Jude saying thank you. God bless you all and to God be the glory. Alright? Magandang Lunes po. Ay, magandang linggo. Linggo pa lang pala. Magandang linggo po sa inyong lahat mga kababayan. Mag-ingat po kayo. Happy weekend. At kung meron kayong negative opinion, positive opinion, violent reaction, i-comment nyo dyan. Pag-uusapan natin yan sa susunod talakayan at pupusuan natin yan. Mag-iingat po tayo, mga kababayan. Mahalin natin ang bansang Pilipinas.